Hello mga lablab! Balik eskwela na naman, kaya naman tara at samahan nyo kami sa aming mga kaganapan kahapon. Dahil nga unang araw ng pasukan kahapon, hinatid ko nga muna si Blesian dito sa school niya at hinanap nga muna namin yung classroom niya. Buti na nga lamang, hindi kami nahirapan sa paghahanap ng classroom niya at nakita namin agad. Habang papunta nga kami sa school ay malungkot nga si Blesian, gawa ng iniisip niya pala baka daw hindi niya na nga classmate yung mga classmate niya last year. Kaya naman sabi ko, pagdating namin sa school, malalaman din namin kung sino-sino yung magiging mga classmate niya. Nung mahanap na nga namin yung classroom niya, abay laking tuwa ng bata nang makita niya yung mga classmate niya last year, ay classmate niya din ngayon. Maya-maya nga nung nagsimula ng mag-leksyon yung teacher nila, umuwi na nga rin ako at dumaan nga ako dito sa tindahan ng soft drinks para kunin nga yung soft drinks na naiwan namin nung nakaraan. Pagka uwi ko nga sa bahay, inintindi ko nga agad itong pangulam namin para naman kakoy pagdating ng mga bata galing school, makakain nga agad at babalik pa nga sila sa school pagkahapon. Pakbet na nga ang niluto kong pangulam, gawa ng sabi ko, madali-dali ngang maluto at babalik pa nga ako sa school para nga sunduin si Blesian. Bago nga ako nagsimulang mag-isa dyan, nagprito nga muna ako nung tinapabaga para naman kako may panimpla. Nang medyo luto na nga itong tangkay ng kangkong at itong bunga ng malunggay, inilagay ko na nga itong pakbet. Ipinahalo na nga lang ni Chamili yung kangkong at yung malunggay para naman daw hindi masayang. Pag ganito ang pasukan, abay parang nakikipaghabulan ako sa orasan. Talaga namang galawang militar para naman pag umuwi yung mga bata galing eskwela, tapos na nga lahat ng mga gagawin. Pagkaluto ko nga nitong pakbet, nagmamadali na nga akong bumaba dyan, gawa ng baka nga kakoy labasan na sila Blesian. At sakto naman nga pagdating ko dito sa school, nagdadasal na nga sila pagkatapos ay uuwi na. Pagkalabas nga ni Blesian, kung ano na naman ngang sinasabi, talaga namang pakadaldal na bata. Ito at pinapakita niya na nga itong mga kailangan daw bilhin, sabi ng teacher niya. Tapos binibili niya pa nga sa akin itong may check niya nga daw. Abay, pakagaling talaga. Akala mo hindi nakikipagdaldalan sa mga classmate niya. Pagkasundo ko nga kay Blesian, umuwi na nga rin kami kaagad, gawa ng babalik pa nga sila kinahapunan. Kinahapunan nga hindi na dapat sana ako magsusundo, gawa ng marunong naman na nga silang umuwing magpipinsan. Ang kaso nga lang, medyo umulan nga at walang kapote si Blesian, kaya naman nagsundo ulit ang nanay. Naalala ko na naman dati, nung bata pa kami ni Kuya, prep pa lang ako noon, abay hindi naman talaga kami sinusundo ni Mama. Nung mga panahon yun naman kasi, medyo panatag pa talaga yung loob ng mga magulang natin, no? Kasi wala namang masyadong krimen na nangyayari sa mundo. Ibang-iba talaga yung panahon noon sa panahon ngayon, kaya naman kahit malalaki na nga yung mga bata, ay sinusundo pa rin talaga ng mga nanay nila. Pagkalabas nga ni Blesian, as always, abay napakadaldal na naman kung ano-ano namang kinukwento. 5 to 10 years from now, ano kayang magiging reaction ni Blesian pag napanood niya tong video na to? Dahil nga hindi pa naman labasan ng isa kong pamangkin, ay hinayaan ko nga munang tumakbo-takbo itong dalawang batang makulit. Maya-maya nga ay uwian na nga rin itong isa kong pamangkin, siguro hindi niya alam na magsusundo ako, kaya naman ayun nga tinawag ko na nga lang at pauwi na. Pagkagaling nga namin sa school, ay dumiretso nga kami dito sa bilihan ng mga gamit, gawa ng wala pa nga mga gamit sa school si Blesian. Sinadya ko nga wag munang bumili nung nakaraan, gawa ng iniisip ko nga baka mamali ako ng bilhin tapos masayang lang. Tinawagan ko na nga lang rin ito isa kong kapatid para naman kako isabay na nga kaming bumili at hindi pa nga din siya nakakabili ng mga gamit ng anak niya. Lunes pa nga lamang ng araw na ito, pero yung pagod ko abay pang Biyernes na. Bukod nga sa drain na agad yung katawan ko, abay feeling ko pati bulsa ko ay matutuyuan din. Sa dami ba naman ang hawak ni Blesian tapos pumipili pa, aba naman. Bago na nga rin yung uniform nila Blesian, kaya naman bumili na nga rin ako nitong mga puting t-shirt para naman ako may magamit nga sila pansamantala habang hindi pa nga sila nakakapagpatahi ng bagong uniform. Pagkatapos nga naming mamili, umuwi na nga rin kami at medyo mainit na nga yung ulo ni Blesian at napapagod na nga daw siya. Pumayag na nga din ako kasi parang nakaramdam nga ako ng hilo, tapos feeling ko tumataas talaga yung dugo ko nung nakita ko yung resibo. Yun lang muna for today's video. Salamaton!